Hello mga ka-sweets! Marami pala nagtatanong sa akin paano ko daw ginagawa yung aking chiffon cake. So eto na, tuturo ko sa inyo paano ko ba ginagawa yung aking chiffon cake. Ang gamit kong flour pala ay Magnolia. Gustong gusto ko talaga yung flour ng Magnolia kahit medyo may kamahalan siya compare sa ibang flour. Ganito pala ang proper measuring ng ating mga flour. Hindi ko siya dinadirect na isandok na ganon yung cup. Sinasandok ko muna siya ng scooper para siguradong saktong-sakto lang yung 1 cup. Kakailanganin pala natin ng 2 cups ng all-purpose flour. Hindi pala ako gumagamit ng cake flour, kahit chiffon cake ang ginagawa ko. All-purpose flour lang talaga ang ginagamit ko. Maglalagay naman tayo ng 1 tablespoon ng baking powder. Sunod naman ay 1 teaspoon ng salt. Iodized salt pala ang ginagamit ko. Maglalagay din tayo ng 3/4 cups ng white sugar. Pagkatapos naman ay sasalain naman natin siya hanggang sa mawala yung buo-buo ng mga baking powder at flour. Kakailangan din natin pala ng 5 itlog. Separate pala natin ang egg yolk sa egg whites. Nga chiffon cake ang ating gagawin. I-mix lang muna natin ang mga dry ingredients para mag-well combine ang sugar at yung mga baking powder na ating nilagay. Maglalagay din tayo ng 3/4 cups ng water. 1/2 cup ng vegetable oil. Sunod naman ay separate ko na ang egg yolk sa egg whites. Kamay nga pala ang aking ginagamit dyan kasi ito yung pinakamadaling proseso para mahiwalay natin ang egg whites sa egg yolks. Huwag kayong mag-alala, naghugas naman ako ng kamay. Ang huling ingredient pala na ilalagay ko ay 1 teaspoon ng vanilla extract. Neko ang ginagamit kong brand. Haluin lang nating mabuti hanggang mag-well combine lahat ng mga ingredients na ating inilagay. Huwag masyadong i-overmix para hindi titigas ang ating chiffon cake. Ganyan dapat ang consistency. Sunod naman yung egg whites ay gagawin natin siyang meringue. Lagyan ng 1/2 teaspoon ng cream of tartar. Then lagyan natin siya ng 3/4 cups ng white sugar. Dahan-dahan lang ang paglagay ng white sugar para hindi bumaksak ang ating meringue. Sobrang importante din na hindi ma-overmix ang ating meringue dahil hindi na siya magandang ilagay sa ating flour butter. Kaya dapat saktong-sakto lang. Ang ginagawa ko dyan ay soft peak lang. Hindi ko na siya ginagawang stiff peak. Ganyan dapat ang kanyang consistency. Hinalo ko na nga siya sa flour mixture. And 3 hati ang ginawa ko sa ating meringue. Ang ginamit ko dyan ay cut and fold method. Napaka-importante nitong method na to na hindi natin siya dapat ma-overmix ang ating butter sa meringue kasi or else ay hindi na magiging maganda ang kalalabasan ng ating chiffon cake. Ayan, kapag ka-balance na yung color niya, ganyan na siya, parang beige na siya lahat, wala na siyang puti, ay okay na yan. Huwag nyo na siyang i-overmix. 1 cup ang nilalagay ko per llanera. Ang gamit ko palang llanera ay medium size. Bali, ang nagawa ko sa mixture na to ay 9 pieces. Pero dapat 10 pieces ang magagawa ko. Napakapala ko ng lagay and sumobrang apaw naman to sa cup ang aking takal na mixture. Habang nagtatakal pala ako, nakapreheat na dyan yung aking oven, 165 Celsius, and ibebake ko siya ng 40 minutes. Saktong-sakto lang yung 40 minutes. Depende rin yan sa size ng mga pan na gagamitin nyo. So, hindi naman siya lahat sakto sa 40 minutes. Kung mas malaki naman yung pan na gagamitin mo, mga 50 minutes or 1 hour siguro siya. Ito na pala yung aking mga nalutong chiffon cake. Sobrang lambot nito mga ka-sweets, kaya gawa na din kayo. Sana nakatulong itong aking video tutorial.